Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ng praise the Lord. Magsanay nga tayo, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Diyos. So pansinin po natin ang mga himala bago ang mensahe. Ang isang worker natin ditong kapatid ay na-stroke. At siya isinugod sa hospital at inilagay sa ICU. At nung siya ay nasa ER, tumawag sa akin at humihingi ng panalangin at purihin ang Diyos ng mga Diyos. Sa cellphone pa lang kami nag-pray na wala na yung epekto ng stroke. At nung Sunday night, full force kami na dumalaw sa kanya, para pong nagbakasyon lang sa ICU. Mas bumata siya pagkatapos ng stroke. Hello? At kahapon, kagabi naman, kami ay tinawagan ng hapon na ang isang partner sa ministeryo ay nabunggo 4 days ago ng motor. At habang ako ay nananalangin, ang sabi ng Diyos, idalangin mo yung doktor ang ipanalangin mo sapagkat baka may kaibigang doktor yung nakabangga, baka dahan-dahan na ito ay patayin. Yun po yung aking narinig. Kaya iyong idalangin. At nanalangin ako, at nung kami ay nandun na sa hospital, ang sabi ko sa aking asawa, halika sandali at meron akong isisiwalat sa iyo. Dahil totoo yung narinig kong boses. Dahil yung ospital palang pinagdalhan ay lolo nung nakabangga. Hello? Kaya hindi man nila intensyon yung mali lamang na dosage ng gamot. Pagka-inject ng anesthesia, comatose na. Pero inireview ko yung coma, inireview ko, rinig ng doktor at mga nurse, ang mga lason na kanyang natanggap ng katawan, sinasaway at sinasansala ko, gumising po yung nasa coma. At ngayon, tinawagan ko twice na ngayong maghapon, napakagaling na. We have the power. Sabihin mo sa iyong katabi, you have the power. You have the authority. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya hindi ka dapat matakot sa krisis. Sabihin mo sa iyong katabi, krisis mo, promotion mo. Hindi lang maunawaan ito nung iba Ikaw at ako'y dinadala ng Diyos sa pagbalik ng lubusan sa Kanya. At pagtataas ng mga kamay, sige po, bahala ka na sa buhay kong ito. Doon magsisimula ang mga kababalagan. Dahil ipinagpasa Diyos mo na ang iyong buhay. Amen? Tingnan ninyo ako at mukhang 64. Amen. Pero masaya. Amen? Tatalunin ko pa yung mga kabataan na puro stress sa buhay. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang katahimikan at kapayapaan ay nasa Diyos lamang. Kaya nga, purihin po natin ang Panginoon. Amen. Sabihin mo, faith is my funds. And prayer is my savings. Ulitin natin, faith is my funds. Prayer is my savings. Ang sinasamahan ng Diyos ay matatapang. Hindi duwag. Dahil ang Diyos ay napakatapang. Sabihin mo sa iyong katabi, magkano ba ang utang mo? Sabihin mo, babayaran niya ng Diyos. Amen? Awitan mo lang siya ng awitan. Isip-isipin mo po, sino ang magpapasalamat sa Diyos? Yung pinatawad sa utang niyang 50 piso o yung pinatawad sa utang niyang 50 milyon? Sino ang magpapasalamat dun sa dalawang pinatawad? Yun po yung ating inawit, with a grateful heart.
Yung sobrang pagpapasalamat sa Diyos na nag-iisa ka na, hindi ka makatulog dahil ika'y nagpapasalamat sa Diyos. At dahil lagi ka nagpapasalamat sa Diyos, pagkaharap mo ay kontrata, ikaw ay magpapakita ng katapangan. Bakit? Sapagkat sa loob mo, ika'y nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga po ating unawain, minsan ka lang mabuhay. Mabuhay ka na ng mahusay. Amen? Kaya napakahalaga po, dreamers live for eternity. Sabihin mo nga, dreamers live for eternity. Ang mga may pangarap, sila ang walang hanggan ng buhay. Ang sabi ni John Newton, the earth is the land of the dying. Heaven is the land of the living. Pero dito ko pa rin gusto. Amen, sa lupa pa rin muna bago sa lupain ng mga hindi na namamatay. Kaya ikaw ay mamamatay isang araw, pero kapag ikaw ay nagpatuloy na nagtitiwala sa Diyos, pagkatapos ng kamatayan ng pisikal na katawan ay buhay na tuloy-tuloy magpakailanman. Amen? Sa Psalm 74:17, simpleng-simple lamang po ang talata. Psalm 74:17. At ang sabi po dito, Thou hast set all the borders of the earth. Thou hast made summer and winter. Sa another translation, yung border po ay boundaries. Kaya't pinag-aawayan po yung boundary. Ano po? At yung Panatag Island, hindi na panatag ngayon dahil pinag-aawayan. Pati yung, yung iba-ibang lupain, kanila raw yun. Hayaan mo lang na sila mag-exploration doon at pag nakakuha sila ng langis, atin yun. Amen? Dahil wala tayong pera sa exploration, bayaan mo muna silang mauna. Tandaan mo pong lagi ang kasaysayan, ang Pilipinas ay mahina at walang protection kundi ang Diyos. Kaya nung kami ay bata pa, ang Pilipinas daw ay ganito. Nung dumating ang mga Espanyol, Viva Espanya! Viva Espanya! At nung dumating ang mga Hapon, Bansay Nippon! Bansay Nippon! At nang dumating ang mga Amerikano, Victory Joe! Victory Joe! Laging tandaan mo po, tayo katulad ng isang kawayan na pag dumaraan ng malakas na hangin, tayo ay nahuhutok at paglampas ng mga Kastila, ng mga Hapon at ng mga Banyaga, malayang Pilipino tayo. Amen? Binalak na ang Pilipinas ay gawing neutral country, pero maraming bansa ang ayaw dahil yayaman ang Pilipinas kapag naging katulad ng Switzerland. Pero ayoko rin dahil mawawala ang mga mananampalataya. Ang pinaka nakalulungkot na lugar ay yung lugar na taguan ng mga nakaw na yaman sapagkat doon ay wala ng laman ang simbahan. Sa Europa, ang mga simbahan ay nagiging nightclub na. Pero sa Pilipinas, kahit sa puno ng mangga, nagiging simbahan. Amen? Sapagkat kailangan natin ng Diyos. Sila, hindi na nila kailangan ng Diyos, pero tayo, kailangan pa natin ng Diyos at ipagpatuloy natin na mabuhay tayong kailangan natin ang Diyos. Amen? So, pansinin po natin, Thou hast set all the borders of the earth, Thou hast made summer and winter. Ngayon natin pong unawaing mabuti, boundaries. Sabihin mo, boundaries. Kaya sa inyo pong tinitirhang bahay, kahit po apartment yan, ikaw ang masusunod sa boundary ng iyong rinerentahang bahay. Tama po ba? Pwede bang pumasok ang kung sino-sino sa inyo? Hindi po, pag hindi mo pinahintulutan. Ikaw ba ay may kaibigan na pwede mong pagtiwalaan na bigyan ng duplicate ng iyong susi? Na pwedeng pumasok sa iyong bahay kahit wala ka? Palagay ko, wala ka pong ganong katalik na kaibigan. Kaya nga po ating unawain, ang tunay na kaibigan lamang ay ang Panginoong Jesus.
At siya pa ang pumili sa iyo at sa akin para tayo ay kanyang maging kaibigan. Kung bakit naman ating pinagsusupladuhan pa ang Panginoon na nagsabi, "Come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Ibig po sabihin sa salitang Tagalog, halina kayo. Promosyon lang ba ang kailangan mo? Halika, nasa akin yan. Kagalingan lang ba ang kailangan mo? Halika, nasa akin yan. Pera, halika, nasa akin lahat yan sapagkat ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng naruroon ay ang Diyos. Sa langit po, pag tayo naroon na sang-ayon sa Biblia, ang hindi po basta ginto, lantay na ginto. Pag mahina ang budget mo, ay 14 carats lamang ang iyong nabibiling sinsing o kwintas. O kung may kaunting budget ka, 18K. At Chinese gold pa. Dahil galing sa Panatag Island. So, ngayon, atin pong unawain, kung sa langit ay lakaran lamang ang ginto, at dito sa lupa ay nagpapatayan dahil sa ginto. Pero kung unawain mo po, kung ikaw lamang ay magpapatibay ay sa Panginoon, saan mapupunta ang ginto pag nagkapatayan yung nag-aagawan sa ginto? So sino ang makikinabang ng ginto? Ay patay na yung dalawang naglalaban. Yung maiiwan. Ano po? Kaya nga, unawain mong mabuti na kapag ang Diyos ang sinentro mo sa iyong buhay, kapag tayo'y nagpakaligaya ay sa Diyos, there will be boundary. At kung atin pong unawain ang ilang bagay, first, know your territory. Alam mo ba ang iyong teritoryo sa ibabaw ng lupa? Alam mo ba ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa? Dahil pag hindi po alam, dun po ang unang-unang simula ng kabiguan. Kapag hindi alam ng isang tao kung bakit siya'y buhay at kung ano ang layunin ng kanyang pagkabuhay, hindi po magpayaman ang layunin ng buhay. Ang layunin po ng buhay ay makilala ang Diyos. Yun po yung tampok at yun po ang pangunahin, to know God. And the revelation of knowing God is in Jesus Christ. Kaya nga kung tayo po ay magiging lamang matalino at dapat tayong matalino, if you know the territory, you will know where you are appointed to live. 12 po ang anak ni Jacob, ni Israel. At pansinin po natin, hindi sila naglalaban-laban sapagkat binigyan sila ng kanilang sariling lupain. Kaya napakahalagang po kung alam mo na ang iyong assigned territory. Nandun po ang lahat ng iyong kakailanganin, nandun ang tustos mo, nandun ang pagkain mo, nandun ang lahat ng iyong gagamitin at gugugulin. Kaya kapag nalaman mo ang iyong teritoryong mana mo sa Panginoon, so pansinin po natin, kailan nagsimula ang transfer of wealth? Atin pong pansinin na si Abraham ay mayaman na sa Ur. Pero ang sabi ng Diyos, dahil yung yaman niya ay batay sa kakayahan ng kanyang pamilya. So inalis siya sa kakayahan niya. Alam mo, ang Panginoon napakabait. Hindi po siya bully, hindi rin po siya magagalitin. Alam na alam niya na si Pedro ay ipagkakanulo siya. Alam niya na si Judas ibebenta siya. Alam niya na yung kanyang piniling mga alagad ay duwag. Alam ito ng Panginoon. Pero pansinin po natin, ang sabi rin ng Biblia, hindi niya ipinagkatiwala kanino mang tao ang kanyang buhay sapagkat kilala niya ang puso ng bawat tao.
Pero siya pumili ng 12 na kilala niya ang puso, kilala niya ang kahinaan. Ang masusunod po ay yung pumili, hindi yung pinili. So ang Panginoon po ang masusunod at kung maunawaan po natin ito na it is not by might, it is not by power, but by my Spirit saith the Lord. Kaya kapag hindi ka pa rin nagsentro ay sa Panginoon, sapagkat ang susi po ng matagumpay na buhay, not my will, but your will be done. Kapag iyo pa rin kalooban, pagbibigyan ka ng Diyos, mapagod po at napakaraming kabiguan ang sariling kalooban. Kaya kailangan lumipat tayo dun sa katayuan, it's not by might, it's not by power, it's by my Spirit says the Lord. So, kung ikaw po'y lalakad doon sa lubusang pagpapasakop at pagpapaubaya at pagpapakontrol sa Diyos, because as many as are led by the Spirit, they are children of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. So habang ikaw po ay umuunlad, habang ikaw ay yumayaman, ikaw ay nagiging matulungin sa iyong kapwa-tao. Your kindness and generosity will expand. Amen po ba? Kaya nga unawain po nating mabuti, saan mo dadalhin ang sobrang pera sa iyong pangangailangan? O ang tanong na tama, magkano ba ang kailangan mo sa personal mong buhay? At makikita mong napakaliit. Kaya mo bang ubusin ng isang buong manok? Ako kaya ko po. Dahil sa Korea, yun ang kanilang pinakang masarap na pagkain, isang buong manok na merong halong mga paanghang. At sila'y tuwan-tuwa dahil nauubos namin. Dahil sila rin nakakaubos. Pero pag ako'y nag-iisa na, hindi ko kaya ang kalahati. Kaya nga po, kung atin pong unawain, if your motivation is right, ang sa akin ay para tangkilikin lang yung kanilang hospitality. Pero pag ako'y nag-iisa na, maliit na lamang ang kaya kong kainin. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw po ay inilagay sa iyong sariling teritoryo. So if you know your territory, hindi ka po kung saan-saan titingin-tingin. Kailan nagsimula ang unang transfer of wealth? Kay Abraham. So sila'y umalis, sabi ng Diyos, iwan mo ang iyong kamag-anak at dadaling kita sa isang lungsod na hindi ginawa ng tao. Kaya nga, sa simula pa lamang, ang Diyos po ang magdadala sa atin sa tagumpay. Hindi po tayo, hindi po tao. Nung likhain nga ang tao sa ika-6 na araw at ang unang nilikhay paraiso. Kaya kailangan ang tingin natin at ang ating depende, ang ating pagtitiwala ng lubusan na yan, Diyos. We have to be dependent on God 24/7. Pagkakagising, Panginoon, ano po ang gusto mo? Hello? At pag natapos ang maghapon, Panginoon, salamat po. Natupad ko ba ang ibig mo? Makakatulog ka po ng mahimbing. Kaya nga, ating unawaing mabuti, 4 pong dapat nating gawin. Number 1, be positive. When you discover your territory, be positive. Amen? Kaya kung titingnan po natin, nasa iyo po ang lahat ng kailangan mo sa iyong assignment. We have all an assignment, a specific, respective, particular assignment for each one of us. Kaya ako'y nalulungkot kapag ang tao ay wala ng oras sa Diyos. Mali ang kaniyang tinutumbok. Hello? Pero kapag ang tao ay maraming oras sa Diyos, lalo siyang magiging maunlad at malusog. Bakit? Sapagkat ang pangunahin ay buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. Hindi po hanap buhay. Ang hanap buhay po ay resulta ng pakikipag-ibigan sa Diyos. Kaya mali ang palatuntunan ng isang tao na laging panghuli ang Diyos pag siya'y antok na. Hindi ho pwedeng trumabaho ang tagumpay sa ganong uri ng relasyon. Kaya nga, kailangan po pag-iibigin mo ang Diyos
buong puso, hindi yung kung ano-ano lang dahil lang ikay may problema. Buong puso, buong kaluluwa. So ano ang buong kaluluwa? Iyong pakiramdam. So yung 4 bahagi ng kaluluwa, mind, and then emotion, and then will and conscience. Kailangan pong ang buong 4 na ito na kabuuan ng iyong kaluluwa ay walang itinataghoy kundi ang Diyos. Kailangan katulad ng usa, natutunan ito ni David, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Kailangan makarating ka puro sa ang iyong minimithi ay ang Diyos. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Marami pong mga pamamaraan on how to make your family successful. Anong halaga na matagumpay nga ang pamilya mo na pare-pareho naman kayong walang panahon sa Diyos? Balik na rin natin, paalabin natin ang oras natin sa Diyos at aayos ang ating pamilya sapagkat kahit hindi ka magturo, makikita sa iyo yung alab ng pagsama sa iyo ng Diyos. At kapag ang presensya ng Diyos ay sumasama sa iyo, magiging kang napakaligaya at napakasaya at hindi mahalata sa iyong mukha na marami kang bayaran. Hello? Why? Because you spend more time in the presence of God, because in the presence of God there is peace and joy and revelation as well. Amen po ba? Sasabihin ng Diyos kung nasaan yung iyong kayamanan. Sasabihin ng Diyos kung nasaan yung iyong provisyon. Subukan mo lang po, 30 days na magpakaalab ka sa Diyos. Gawin mong laging pangunahin ng Diyos. Kalimutan mo muna yung iyong mga responsibilidad. Unahin mo muna ay Diyos. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Magiging ka pong maligayang maligaya sa Diyos. At pag maligaya ka na sa Diyos, pwede ka nang payamanin ng Diyos. So paano po lumipat ang kayamanan kay Abraham? Hari pa! Hari pa ang nakiusap kay Abraham, umalis na lang kayo dito. Akala ko kapatid mo yang iyong asawa mo pala yan. Nagsinungaling ba si Abraham? Nagsinungaling po siya, pero totoo na kamag-anak niya si Sarah dahil ang nag-aasawa ron ay magkakamag-anak sa panahong yun. Kaya sila ay magkamag-anak. At dahil na naginip ang hari, at ang sabi, kapag sumiping ka dyan sa babaeng yan, dahil pinili ng Diyos yung si Sarah, lilipulin ko ang iyong kaharian. At natakot yung hari, at ang sabi niya kay Abraham, ba't hindi mo sinabing asawa mo pala yan? Ba't sinabi mong kapatid mo yan? At nagpaliwanag siya, umalis na kayo, sige kunin na ninyo, anong kayamanan ko ang gusto ninyo? That is transfer of wealth. Hello? Hello? So pansinin po natin, bakit si Abraham na nagsinungaling ay linipatan ng kayamanan ng paraon? Bakit? Sapagkat sumunod siya sa Diyos. Alam ng Diyos na siya ay matatakot doon sa lugar na wala siyang kamag-anak, wala siyang kaibigan, wala siyang kakilala. Kaya yung kanyang likas na pagkatao na matatakutin, inunawa siya ng Diyos. Hindi po siya kinonsinte, inunawa siya hanggang sa makilala niya ang Diyos. Hello? Kaya meron pong tinatawag na honeymoon stage na ikaw ay uunawain ng Diyos sa iyong pagsasakamay ng iyong buhay. Pagbibigyan ka po. Baka 15 taong ka nang pinagbibigyan ng Diyos. Sumuko ka na sa Diyos at sabihin mo, sige po Panginoon, ikaw na po ang masusunod sa buhay na ito dahil ito ay sa iyo. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po ang maraming tao nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang Ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo.
Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad at daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at na ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po'y nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya nga po pansinin po natin, nung taggutom naman, si Isaac. Ang laging tinitingnan po ng Diyos ay pagsunod at susundin natin siya sa panahong mahirap siyang sundin. Taggutom. Ano ang normal na isipan ng tao? Iwan yung lugar. At lumipat ng lugar kung saan may pagkain. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang aalis ng Gerar. Taggutom nga. Siya ba'y nangatwiran sa Diyos? Remember this, that the wisdom of God is higher than the wisdom of men.
Bakit mas mataas ang karunungan ng Diyos? Dahil alam niya ang kinabukasan. Alam niya kung nasaan ang iyong pagpapala. Ang gusto ng tao ay yung maluwag. Ang gusto ng tao ay yung hindi siya mahihirapang husto. Pero laging tandaan mo, kapag utos ng Diyos, sundin mo at lilitaw yung mga biyaya at pagpapala na hindi ibinibigay sa natural na tao. Amen po ba? So, sumunod siya sa Diyos at nung taon ding yun, siya ay nag-ani sapagkat nung taong yun, ang lahat ng mga tao sa paligid sa kanya bumibili ng gulay, sa kanya bumibili ng bunga ng puno dahil yung kanya lamang teritoryo ang namumunga sa gitna ng taggutom. Hallelujah! At bakit? Dahil siya ay sumunod sa Diyos. Dahil siya ay sumunod sa Diyos. Have a rhema word of God and obey that rhema word. Pag sinabi pong rhema, specific word for you. Kaya nga ating unawain, be positive. Pag nalaman mo ang iyong teritoryo, pag naunawa mo ang iyong assignment, huwag kang titingin sa logistic. Yung PLOC, planning, logistic, organization, and control. Yun po ang management terminology. At yun po'y maganda kapag ikaw ay sa tao na palatuntunan nakatingin. Pero kapag nakatingin ka po sa Diyos, ang iyong paglakad ay araw-araw na pakikinig. Saan ako pupunta? Ano ang aking gagawin? Pag sinabi ng Diyos, matulog ka lang. So ako'y tutulog muna. At pagkagising ko, dahil ang sabi ng Biblia, ang lingkod ko habang natutulog ay aking pinagpapala. Kailan darating ang pagpapala? Kapag sinunod mo ang Diyos. Amen po ba? Kaya makikita mo na napakaraming taong may pera nga kulang pa sa pampagamot. Bakit? Dahil na-stress ng sobra dahil hinahabol ay pera, hinahabol ay achievement, hinahabol ay tagumpay. Ang Biblia po, isusunod sa atin ang tagumpay kapag sinunod natin ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kailangang magikang supernatural. Not just natural. Ang sabi ng Diyos kay Elijah, kilala mo si Elijah? Sa panahon ng tagtuyo, 3.5 years, natuyo rin ang bukal ng Keret. Nagtapos din ang supply ng uwak na pagkain. Isip-isipin mo po, gaano ba kalaki ang tuka ng uwak? Gaano kaya kalaki ang kamay ni Elijah? Isip-isipin mo po na halimbawa ay 1 cm yung pwedeng dalhing pagkain nung uwak. At tapos ang kanya subo, wag na yung isang kamao, yun na lang 5 daliri. Ano po, dahil pag kumain tayo, ganun. Kailan kaya ilang biyahe kaya ng uwak bago mapuno yung kanya? Isip-isipin mo po yun. Hihintayin niya yun para maganda-ganda ang subo. Amen. Kaya nga po, ang perfection po ay sa pagkamatiisin. Amen. Ikaw ay naghihintay sa Kairos moment of God. And what is the Kairos moment? The right time of God. If you know the right plan of God, then wait for the right time of God at hindi ka po mauungusan ng sino mang kasabay mo. Why? Because it is from the Lord. At pagkatapos na matuyo ang Keret, alam mo kung saan siya inutusan ng Diyos na pumunta? So pumunta ka sa Saripat. Alam niyo yung Saripat? Bayan ng galit na reynang si Jezebel. Ikaw po kaya, alam mong nandun teritoryo ng reyna na galit sa iyo at sumumpa, napapatayin niya si Elijah. At ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa Saripat. At doon, merong nangunguha ng panggatong na patpat. Yun ang magpapakain sa iyo. Isang balo. So, pansinin po natin. Very clear po at specific ang sinasabi ng Diyos. Kaya pag makikinig ka sa Diyos, marami kang tatalikuran na negosyo sa iyong buhay.
Pero kung gusto mo pa rin, hahayaan ka lang ng Diyos, pero hindi mo siya kasama, nanonood lang siya. Titingnan kung kailan ka madadapa, titingnan kung kailan ka pupulutin, pero pagkasama mo ang Diyos, kahit sa gitna ng krisis, ikaw ay magdidiwang. Amen? In the midst of famine and destruction, you shall laugh. Hindi ka po may stress dahil kasama mo ang Diyos. Dahil alam mo, every turn of the day, magkakaroon po ng malalaking pagpapala at himala na hindi mo kayang isipin ni unawain man. So nagutom po ba si Elijah for the rest of the 3.5 years? Hindi po. Dahil naghimala ang Diyos doon sa babaeng balo. Siya ang magpapakain sa iyo. Kaya kapag ikaw po ay naging positibo sa pagtangkilik doon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, maaaring ikaw ay doktor, accountant, o anuman ang iyong propesyon o anuman ang iyong negosyo. Pero yung negosyong yan, hindi ka dyan yayaman. Kikita ka pero hindi ka dyan yayaman. Pero kapag yung negosyo mo'y ginamit mo para sa kalwalhatian ng Diyos, kapag yung propesyon mo'y ginamit mo para sa kalwalhatian ng Diyos, ikaw ay pararangalan ng Diyos. Kung paanong pinarangalan si Job sa harapan ni Satanas, nakita mo ba ang lalaking si Job na tapat sa akin? Kaya kung ikaw po'y magpapatuloy sa katapatan sa Diyos, ito po ang sasabihin ko sa inyo, maraming kontrata kung negosyante ka, maraming kontrata kang makukuha. At ipamimigay mo pa yung iba sa iyong mga kalaban dahil hindi mo na kaya. At mapapabalita ka, yang lalaking yan, yang babaeng yan, napakabait niya, namimigay ng kontrata. Paano? Hindi mo na kaya. Sa dami ng ibibigay sa iyo ng Diyos. Again, generosity is the one that God awaits. If you are generous, then God will bless you even more. Nakukuha niyo po, kadalasan tayo ay kuripot dahil nakatingin tayo na baka tayo ay maubusan. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, kapag sumusunod ka sa Diyos, kailan may hindi ka matutuyuan ng balon. Lagi po yan na magbibigay ng tubig, panahon o hindi panahon. So, stay positive and be persistent. Magpatuloy ka lang po. Basta paniwalaan mo na kasama mo ang Diyos. And then thirdly, stay committed. Amen? Huwag pong spelling ay Tagalog dahil kapag committed, iba na po yun. Naging narrow-minded. Amen? Pag sinabing committed, ang ibig sabihin, nadatnang ka ng Diyos dyan. Kaya pagbalik niya, kailangan nandun ka pa rin sa teritoryong ikaw ay tinawag ng Panginoon. Amen? O purihin ng Panginoon. So, ngayon natin pong unawain. I know some of us is going through crisis. Ang sabi ng isang aklat, please do not go through crisis. Instead, grow through your crisis. Instead of going through the crisis, growing through the crisis dahil ang crisis po may aral na itinuturo. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, bakit nawalan ka ng ganito? Bakit nalugi ka? Bakit ka nagkasakit? Bakit? Mga katanungan. At iisa po ang dahilan. Hindi natin sinangguni ang Diyos. May mga pagkakataon po na mabilis sumagot ang Diyos. Pero sa akin pong karanasan, marami pong panahon ay mabagal magbigay ng pahayag ang Diyos. Hindi po dahil ayaw ibigay ng Diyos, kaya po ayaw niyang ibigay pa sa akin ang kapahayagan, lalaki ang aking ulo. Hindi pa panahon. Kailangan ko muna ay kanyang ihanda para sa malalaking pagpapala, sapagkat ang malalaking pagpapala katulad sa panahon ni Jeremias, ang sabi ron, pinagpala ko kayo ng todo at nung kayo ay maunlad at masaganang masagana na nakalimutan na ninyo ako. Kaya sabi ng Diyos, remember this, that I am the Lord thy God that give you the power to get wealth. Forgetfulness is unrighteousness. God is righteous that He will never forget.
Kaya pag nakalimutan mo na ang Diyos ang nagpala sa iyo, kapag nakalimutan mo na ang Diyos ang nag-angat sa iyo, ikaw po, mahal ka pa rin ng Diyos, mahal pa rin ako ng Diyos, pero nanonood na lang muna ang Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, pag ako'y bigong-bigo na, sa Kanya uli ako kakausapin. Ano anak, gusto mo pa na mabuhay sa sarili mo? Ayaw ko na po, Panginoon. Gusto ko na po sa ibig mo. Amen? Kailangan makarating tayo sa pagkatuto. It's not by might. It's not by power. It's by my Spirit, saith the Lord. Amen? So, sigurado po na meron kang mga pagpapala. Ang sabi po ng isang mangangaral, there are 3 assets in every person's life. Ano po ba ang asset? Yun po yung nasa sa iyo na iyong puhunan. Sa accountancy po merong assets and liabilities. Sa ugali rin po, sa talento rin po merong asset at meron ding liability. Kung marami, assets, liabilities. Kaya nga, ano po ang asset na nasa iyo? Ang una, ang sabi niya, you have a positive attitude. That is an asset. What is a positive attitude? Na kapag ikaw po'y nalugi, katulad ng aking pagkalugi noong 2005, kung ako po ay nalungkot doon sa aking pagkalugi at pagkabigo, ay baka po ako'y huminto na sa paglilingkod. Pero dahil nga po sa pagkilos ng Diyos at pagpatnubay sa akin, hindi ko po ikinalungkot yung pagkabigo. At dahil doon sa aking kabiguan, meron palang nagmamatsyag sa akin na tandaan po natin, there is someone watching you and that someone is the one who will promote you. Amen po ba? Merong inuobserbahan ka sa iyong buhay at pag nakita niya na ikaw ay hindi natitinag sa mga kabiguan, isang araw, ikaw ang kanyang tatawagin. At yun po ang nangyayari ngayon. Yung taong nakitang ako'y maligaya pa rin sa gitna. Dahil sila po ay kadil namin. At nung makita niya na hindi man lang ako nasindak doon sa 700,000 na nalugi sa akin, hindi ako nasindak. At nakita niya, this is the man na pwedeng pagtiwalaan. Amen po ba? Sa ibabaw po ng lupa, walang libre. Sabihin mo sa iyong katabi, sa ibabaw ng lupa, walang libre. Lahat po ay may bayad. At dahil lahat ay may bayad, kailangan ikaw ay may kinikita. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto mo bang maging malaki ang iyong kinikita? Magsimula kang makita ang Panginoon sa bawat araw at lalaki ang iyong makikita. Amen? At pag malaking-malaki na sa iyo ang Panginoong Jesus, doon po dadaloy ang kasaganaan. Kaya napakahalaga po, ang another asset ay peace of mind. Kapag hindi ka na napagkakatulog, ang ibig sabihin, ikay nag-aalinlangan na kaya kang protektahan ng Diyos. At may mga gabi na maaaring ikaw ay nag-iisip na baka mamatay ka na. Ito po ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka na mamamatay nang wala sa oras. At maraming natatakot na baka pagtanda nila sila ay malumpo. Iiwas mo po yung isipan sa ganong pag-iisip sapagkat walang sino man sa atin ang malulumpo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya nga, unawain mo mabuti, kailangan magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong isipan. Ano po ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan po, hindi ibig sabihin ay tahimik ang paligid. Ang tunay pong kapayapaan ay ganito. Inilarawan ito ng isang manunulat. At ang sabi niya, this is the real and true peace of mind. Doon sa kanyang idrinowing na larawan, ay ang lakas ng hangin at halos nabubunot sa kanyang paligid ang mga puno, pero siya ay nakaupo at umaawit. Hello?
That is peace of mind. Nakukuha niyo po, isa-isap mo, isulat mo kung ano yung iyong mga problema. Alam mo, pag iyong isinulat ang iyong mga problema, makikita mo ang laki o liit ng iyong problema. Hindi po pwede, Lord, tulungan mo po ako, nang tutulong ko sa iyo. Sa problema ka po, ano ang problema mo? Hindi ko po alam. So pag hindi mo alam ang iyong problema, wag na sa mathematics, sa arithmetic na lang. Lagi po yang merong given at meron to be proven. Tama po ba? So alamin mo ang given, alamin mo ang constant. Ano po yung constant? Mga formula. Halimbawa, ano ang constant ng ganito gano'n? Specific gravity. Ano ang specific gravity ng tubig? Ano? Yun po yung mga constant. Ano ang atmospheric pressure? Yun po, may constant po doon. Kaya pag nag-calculate ka po, na ibigay sa iyo ang given, halimbawa ay calculate the distance. So kailangan alam mo ang equivalent sa literal number ng pi. Hindi po pitch, ha? Ano po, yung pi na nakaganon, ano yon? 3.1416. Ayaw ko kung tama yon. Pero yun po, pag i-multiply mo po sa circumference, uunawa mo po ang diameter. Nakukuha niyo po. Alinman, diba, limot ko na dahil ako'y nakakonsentrate na ay sa salita ng Diyos at sa buhay ng tao. Kaya nga, kung atin pong uunawaing mabuti, na ikaw ay punong-puno ng kayamanan, hindi mo lang alam. At ito'y matutuklasan mo isang araw. At ang pangatlong asset, sabi ng aklat na yon, is love. A positive attitude, peace of mind, and love. If you believe that you are special to God, if you believe that you are the head, not the tail, do you believe that you are the head? Amen. Do you believe that you are not the tail? Amen. Ano ang katibayan that you are the head? Dahil ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesus ang kalwalhatian. So, Father, I give your glory to them. Wow! Ano yung kalwalhatiang ibinigay ng Panginoon sa iyo at sa akin? The authority to reign. Amen po ba? So, we have the authority to reign. At ang unang palatandaan na ikaw ay naghahari, hindi ka na matampuhin. Hindi ka na naghihinanakit. At kung maghinanakit man, hindi na tumatagal ang kalahating oras. Salamat at tahimik ang kapulungan. Kaya nga ating unawain, what is that territory allotted to you? Ano yung teritoryong itinakda ng Diyos sa iyo? Pero bago mo matuklasan ang iyong teritoryo, kailangang maunawaan mo muna na ikaw ay tupa. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay tupa. At yung mga tao na hindi alam na siya'y tupa, ang pagkakaiba ng tupa at ng hindi tupa, lagyan mo lang ng K yung tupa at ano ang mangyayari? So, atin pong unawain, sabihin mo sa iyong sarili, ako ay tupa ng Panginoon sapagkat maliwanag ang Biblia, ang aking tupa ay sumusunod sa akin, ang aking tupa kilala ang aking boses. Purihin ang Panginoon. So ngayon, dahil tinanggap mo na ikay tupa ng Panginoon at ang Panginoon ang pastol. Kaya ang Panginoon na pastol ang siyang magdadala sa atin sa ating teritoryo. Purihin ang Panginoon. Amen. Ngayon atin pong unawain. Sa John 10 verse 9, ang Panginoon ang mabuting pastol at ang Panginoon din ang, ano po ang sabi rito?
sa 10:9, I am the door, by me. If any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. So pansinin po natin, bago po tayo sumabak sa buong daigdig, kailangan po munang tayo ay nasa kulungan. Naalala ko ang isang kwento sa Batangas nung ako'y nagtitinda pa ng karning baka. At kami ay bumibili ron ng paninda. At meron palang linalagay lang ang isang baka na patabain sa isang kulungan na hindi siya lalakad. Siya ay upo, kain, upo, tulog. So yun lang, yun yung pampataba sa baka, fattening pen. So upo, tayo, upo, tulog. Kain. So, pansinin po natin. Upang ikaw ay maging matagumpay kapag ikay lumakad na sa buong daigdig o sa buong kapaligiran, kailangan mo nang ikaw ay dalhin dun sa fattening pen, sheep pen. Kailangan patabain ka muna, upo, tayo, upo. Kailangan magsanay ka munang magpakaalab sa kanyang salita. Amen po ba? So, kailangang mataba muna ang iyong espiritu at kaluluwa. Nakalimutan ko ang kanyang pangalan. Pero siya po ay anak ng mayaman, pero siya kinausap ng Diyos. At ang sabi sa kanya, maglingkod ka sa akin. At ang sabi niya, ano po ang aking gagawin sa paglilingkod sa iyo? Iwan mo ang iyong pamilya. Parang si Abraham. Pero sabi ng kanyang magulang, kapag iniwan mo ang iyong pamilya, wala kang mamanahin sa akin. At siya ay nagulumihan at natakot at ang sabi niya, Panginoon, maghihirap po pala ako pag sumunod ako sa iyo. Pero siya po ay nagpasya. At ito ang lumabas sa kanyang bibig. Dahil narinig niya mula sa banal na espiritu, ano ang gusto mo? Mataba ang iyong wallet at payat naman ang iyong espiritu at kaluluwa. At nag-isip siya, kung payat ang kanyang espiritu at kaluluwa, magiging siyang masasakitin. At sabi niya, Panginoon, gusto ko po malusog ang aking espiritu at kaluluwa at malusog din ang aking wallet. At ang sabi ng banal na espiritu, paglingkuran mo ako. Si Cunningham. So, siya po yung founder ng, ano ba itong samahan, na napakalaki hanggang ngayon. So, pansinin po natin, sinunod niya ang Diyos. At lalo siyang pinagpala at pinaunlad at pinayaman ng Diyos sapagkat siya nagpatuloy sa buong daigdig at ang naging teritoryo niya ay buong daigdig. So, ano ang iyong teritoryo? Buong daigdig. Amen po ba? Kaya kapag tinangkilik mo ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, kapag tinangkilik mo ang salita ng Diyos, kapag ikaw ay naging mataba at malusog, mag-criss-cross ka around the globe. Why? Dahil ikaw po ay tumangkilik sa pagkatawag sa iyo. Kaya po mga kapatid, Jesus is our good shepherd. I-master mo po, magkaroon ka ng mastery sa Psalms 23 at maunawaan mo kung ano ang pastol. Jesus is our good shepherd. Dadalhin ka po sa mataba at luntian na kainan. Dadalhin ka po sa lahat ng pakikipag-usap. You will be an extraordinary communicator. Ikaw po'y magiging mahusay at magiging convincing ang iyong pakikipag-usap sa mga tao because the wisdom of Jesus will flow through you. Pero bago mo po ito lakaran, pumunta ka po muna sa kulungan mo na upo, tayo. Amen. At pag malusog na ang iyong espiritu at kaluluwa, sumaba ka na po sa labanan at makikita mo lagi kang panalo. So magtatapos po ako sa paborito ni Chief Justice Lourdes, Maria Lourdes.
Sabi niya sa amin, ang paborito kong kwento ay sa 2 Samuel chapter 8. At doon ay ipinakita saan man pumunta si David sa lahat ng labanan, siya po ay laging pinagtatagumpay ng Diyos. Kaya't atin pong unawain, walang oras at walang araw na hindi ka po magtatagumpay kapag kasama mo ang Diyos. Bow down your head and let us pray. O Diyos, aming Ama, natuto po kami na magpakalakas at magpakaalab ay sa iyo, sapagkat doon lamang may kasiguruhan at katiyakan ng tagumpay. Sa iyo po ang parangal, sa iyo po ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.